Good day po, Sir Van. Gusto ko lang po sana i-share ang karanasan ko at ng iba ko pang office mates sa aming opisina. Marami na akong naririnig na nakakatakot na karanasan ng ibang tao. Actually, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Kaya lang hindi ko kasi first hand nararanasan ng kababalaghan o katatakutan. Sa totoo lang, matatakotin ako. Kaya ayoko rin talaga makaranas ng kababalaghan o katatakutan. Sa katunayan, hindi nga ako nanonood ng horror movies Kasi hindi naaalis sa isip ko yon. Madalas nare-retain siya sa isipan ko ng mga 1 linggo at nahihirapan akong makatulog. Isa po akong government employee. Hindi ko na po i-disclose kung saan po ako nagtatrabaho. Malapit lang po ang opisina namin sa bahay namin. Just an overview lang po sa opisina namin, Sir Van. Narentahan po ng national government ang isang luma at dating school para maging opisina namin. 2 palapag lang yon. Ang office namin ay nasa 2nd floor. Ang sahig nun ay puro kahoy dahil luma na nga. Lumalangit-ngit na ang ibang parte nun sa tuwing inaapakan. Di naman kalakihan or kaliitan ng opisina namin. Sapat lang para sa 15 employees. Ang marami sa amin ay folders o records kung tawagin namin. Kaya meron kaming storage room. May mga kwento na ang office mates ko tungkol sa opisina namin. Pero binabaliwala ko kasi nga hindi ko naman nararamdaman o nararanasan. Isa sa mga kwentong katatakutan sa office namin ay ito. Bagong lipat pa lang kami nun sa aming opisina at sakto naman na may Saturday duty kami. Dahil Sabado, 3 staff lang ang duty. Nasa ground floor na ang isa kong office mate na naka-duty that day at paakyat pa lang. Habang naglalakad papunta sa hagdanan, ay may narinig siyang mga nagtatakbuhan. Kaya akala niya ay nagsama ng anak ang 2 ko pang office mate na naka-duty that day. Pag-akyat niya sa opisina namin, ay isa pa lang ang tao. Isa pa lang ang office mate ko na nasa office. Kaya kinilabutan daw siya doon sa narinig niya. Hindi raw siya nagkakamali sa rinig niya dahil parang marami raw ang nagtatakbuhan nun sa taas. Parang mga bata raw na nagtatakbuhan. Ilan din sa mga katrabaho ko ang may nakakakilabot na karanasan na nakakarinig sila ng langit-ngit ng sahig na para bang may naglalakad. Pero tuwing lilingon sila ay wala namang tao. Actually sa storage room namin sila madalas nakakaranas ng ganon. Yung isa nga naming Geo nasanay na lang sa ganon na parang may naglalakad sa loob ng storage room kahit wala namang tao. Hanggang dumating ang pandemic. Tandang-tanda ko yun, Sir Van. March 23, 2020. Lunes yun at lockdown na. Halos walang tao sa labas. Walang masakyan. Masasabi mo rin na essential workers kami that time dahil pag may urgent matters ay kailangan namin maaksyonan agad. Dahil malapit nga lang ako sa opisina ay kailangan namin ng record. Kailangan may pumunta sa office namin para matugunan ng urgent matter. Ako at ang isa ko pang office mate na malapit lang din nakatira sa office namin ang laging pumupunta nun sa office. So nung March 23, 2020, bukod sa 2 guards sa baba, 2 lang kami ng office mate ko ang nandun sa opisina. Dahil nga may kailangan kaming record, kailangan kong pumunta sa storage room. Hindi ko inaasahan na mangyayari din sa akin ang mga kwento ng office mates ko. Pumasok ako sa storage room at hinayaan lang na bukas ang pintuan. Habang naghahanap ako ng folder sa drawer, may narinig ako na naglalakad na para bang papunta sa storage room. Lumalangit-ngit ang sahig. Tumingin ako sa may pintuan. Wala namang tao. Sa isip ko baka ako papalapit pa lang ang kasama ko sa storage room. Di tinuloy ko ulit ang paghahanap ko. Maya-maya, narinig ko na naman na lumalangit-ngit ang sahig. So bigla akong lumingon sa pintuan. Pero wala pa ring tao. Tinuloy ko ulit ang paghahanap ko ng folder. Maya-maya narinig ko na naman na may naglalakad. Lumangit-ngit uli ang sahig. Lumingon ulit ako sa pintuan. Pero wala pa ring tao. Doon na talaga ako natakot, Sir Van. Kinilabutan ako. Mabuti na lang nahanap ko na yung folder na kailangan ko. Kaya lumabas agad ako ng storage room
at pumasok na sa staff room. Hindi ko na nga nasara ang pintuan ng storage room sa kamamadali na makaalis doon. Tinanong ko kaagad ang kasama ko kung lumabas ba siya at pumunta sa storage room. Ang sagot niya sa akin ay hindi raw. Hindi raw siya lumabas ng staff room. Lalo akong kinilabutan. Di kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin. Pati siya ay natakot rin. Kaya tinapos agad namin ang kailangan namin gawin para makauwi na. Simula nun, Boss Van, hindi na ako pumapasok ng storage room na mag-isa lang. Ayoko na maranasan ulit yon. Hanggang ngayon ay dito pa rin ako nagwo-work. At salamat naman ay hindi ko na ulit yun naranasan pa. Pero sabi ng JO namin, paminsan-minsan daw ay nakakarinig pa rin siya ng langit-ngit ng sahig. Lalo na pag mag-isa lang siya sa storage room namin. Magandang araw, Boss Van. Ako po pala si Eric. Nagtatrabaho sa isang private company. I-share ko lang po sana ang kwento ko. Pero hindi ko alam kung nakakatakot ba to para sa inyo at sa listeners ng channel mo. Pero share ko pa rin po. Ang office namin ay may sleeping quarter. Pwedeng mag-stay ng empleyadong malayo ang bahay sa opisina namin. Isa sa nag-stay in sa office namin ay si Sir Jonathan, o kung tawagin namin ay Sir John. Matagal na siya sa office namin at halos doon na rin nagkaedad. Pinili ni Sir John mag-stay in sa office dahil simula magka-pandemic, umuwi na sa probinsya ang buong pamilya niya. Isang beses sa isang buwan siya kung umuwi sa Batangas. Ako rin po pala ay nag-stay in sa office namin simula nagka-pandemic. Bukod sa hirap sumakay dati, para makatipid na rin sa pamasahe. Halos sabay kami nag-stay ni Sir John sa office namin. Binata naman kasi ako at wala pang pamilya, kaya okay lang sa akin kahit hindi umuwi sa bahay at mag-stay na lang sa office. Actually, kahit lumuwag na ang restriction ng gobyerno at naging alert level 1 na ang NCR, ay hindi na ako nag-uwian at mas pinili ko mag-stay in sa trabaho at every 2 weeks kung umuwi ako sa amin. May lutuan din sa opisina namin. Kaya naman nagluluto lang kami ni Sir John ng pagkain namin. Actually, si Sir John lang ang nagluluto. Magaling siya magluto, Sir Van. Ang specialty niya ay adobo. Masarap siya mag-adobo kaya madalas na ulam namin ay adobo. Bukod sa murang putahe, matagal pa bago masira. Kung gaano nakatagal ang pandemic, ganun katagal na rin kami magkasama ni Sir John bilang stay-in employee. Kaya naging close din kami sa isa't isa. Parang tatay ko na nga si Sir John Kakwentuhan, nahihinga ng advice tungkol sa buhay, kainuman, kaopisina, kaibigan. 3 o 4 na beses ko mag-jogging si Sir John. Malakas pa siya kahit sa edad na 52. Wala ring bisyo si Sir John. Hindi naninigarilyo at kung iinom man ay minsan lang. Dumating ang weekend at umuwi ako sa bahay namin. Iniwan ko si Sir John na masaya dahil sabi niya sa akin ay siya naman daw ang uuwi sa katapusan dahil magbe-birthday ang panganay niyang anak at saktong long weekend kaya mahaba ang araw na mag-stay siya sa Batangas. Biyernes ng gabi ako umuwi nun sa aming bahay at Linggo ng gabi ako bumalik sa opisina. Nakarating ako sa office around 9 PM at may dala akong tapsilog. Paborito din kasi namin ni Sir John na kainin yon pag hindi siya nakaluto ng pagkain namin. Pagpasok ko ng sleeping quarter, nadatnan kong nakahiga si Sir John, natutulog. Pero akala ko lang pala. Nang subukan ko siyang gisingin para sana ayain kumain, hindi siya magising. Paulit-ulit ko siyang sinusubukang gisingin. Hindi talaga siya magising. Pinulsuhan ko na rin siya. Parang wala nang pintig. Tinawag ko ang guard namin sa labas at sinubukan ulit namin siyang gisingin. Pero wala talagang nangyayari. Kaya nag-decide na kaming itakbo sa ospital. Pagdating sa ospital, declared na siyang dead on arrival. Nagulat talaga ako sa nangyari. Nung Friday lang magkasama pa kami at nag-uusap. Masaya pa siya nun, Boss Van. Pero nung bumalik ako ng opisina,
ay wala na siyang buhay. Ang sabi ng doktor ay cardiac arrest daw. Nakakabigla ang nangyari kay Sir John, Boss Van. Totoo pala talaga na maikli ang buhay. Hindi mo masasabi kung anong mangyayari bukas. Kahit wala na si Sir John, doon pa rin ako nag-stay. Kahit mag-isa na lang ako. Pero weekly na akong umuwi ako sa bahay namin. Isang gabi, nakatulog na ako. Pero nagising ako dahil may naaamoy ako. Amoy adobo. Naalimpungatan ako at napatayo. Sumilip ako sa kusina namin. Baka kako yung guard namin ay nagluluto o nagiinit ng ulam. Pero wala namang tao sa kusina. Pero naaamoy ko talaga ang amoy ng adobo. Isang beses naman, nagbibihis na ako at naghahanda na para magtrabaho. May naamoy naman ako at naalala ko na ang amoy na yun ay pabango ni Sir John. Minsan din naman ay may naririnig akong parang may nagluluto sa kusina namin. Tuwing titignan ko naman ay wala namang tao. Minsan din ay naririnig ko na may tubig na lumalagaslas sa banyo namin na para bang may naliligo. Pero wala din namang tao. Kung minsan din nagigising ako dahil parang may tumatapik sa akin. Minsan pa nga bigla na lang mahuhulog ang isang unan sa kama kung saan natutulog dati si Sir John. Pero binabaliwala ko lang dahil sa puso't isipan ko, alam ko si Sir John yon. Kaya kung may nararamdaman man ako sa office namin, ay alam kong si Sir John lang yon. Hindi ko alam, Boss Van, pero hindi ako nakakaramdam ng takot dahil alam kong mabuting tao si Sir John. Baka binibisita niya lang ako. Ako po pala si Kate, Sir Van. Share ko lang po sana ang mga kwento sa warehouse kung saan dating nagtatrabaho ang papa ko. Sa isang malaking bodega sa South Caloocan nagtatrabaho ang papa ko. At doon na rin ang opisina niya. Harina ang nakaimbak sa bodega na yon. Siya ang katiwala doon. At doon rin siya nakatira. Sa ibaba ang opisina at kusina ni Papa. At sa taas naman ang sala, CR at kwarto ni Papa. Una pa lang daw, ay iba na ang pakiramdam ni Papa sa bodega na yon. Madalas nga raw pakiramdam niya ay malamig sa taas kung saan siya nakatira at natutulog. Sa tuwing papasok siya sa loob ng bodega, ay binubuksan niya ang ilaw. Sa tuwing bubuksan niya ang ilaw, ay para daw may taong biglang tatakbo at magtatago. Lagi daw ganun ang nangyayari sa tuwing papasok siya sa bodega. Dahil nga bodega yon, ay may truck din doon. At pag-uwian na ng mga tao, ay naiiwan na lang mag-isa si Papa sa bodega. Minsan nga raw nung mag-isa lang siya sa baba, ay may nalaglag siya at napunta sa ilalim ng truck. Di ko na po maalala kung ano ang bagay na yon. Di raw siya namamalikmata. Nang pulutin niya ang nahulog, ay may nakita siyang mga paa sa kabilang side ng truck. Nagtaka raw siya dahil nag-uwian na ang mga tauhan sa bodega at sigurado siyang wala nang naiwan doon maliban sa kanya. Kaya agad daw siyang napatayo at pumunta sa kabilang side ng truck. Pero wala naman daw tao. Kahit daw doon na siya nakatira, ay kung minsan ay nakakaramdam pa rin siya ng kilabot sa tuwing may nangyayari o nakakaramdam o nakakakita siya ng ganong bagay. Dati, Sir Van, ay malapit lang ang bahay namin sa warehouse. Pero simula nang na-demolish kami, ay napalayo ang bahay namin at nalipat kami sa North Caloocan. Kaya naman nung mag-college kami ni Kuya, ay doon na rin kami tumira sa warehouse kasama ni Papa. Dahil mas malapit yun sa school kung saan kami nag-aaral. Kakaiba nga ang pakiramdam sa lugar na yun, Sir Van. Parang laging may nakatingin sa'yo, lalo na paggabi. Pero nasanay na lang kami, Sir Van. Kasi sabi naman ni Papa, hindi naman daw kami inaano, kaya wala kaming dapat ikatakot. Isang beses nga, Sir Van, nakituloy muna sa amin si Lola, ang mama ni Papa. Pero di raw siya nakatulog nun. Kasi tulad namin, ang pakiramdam din daw niya ay laging may nakatingin sa kanya. Ang sabi pa ni Lola nasa CR daw, kaya sa tuwing magsi-CR si Lola ay laging nagpapasama at hindi nagsasara ng pinto. Hindi rin nakatagal si Lola noon, Sir Van.
Isang buong araw lang siya nagstay sa amin at nagpahatid na sa bahay niya kahit wala siyang makasama doon. Sa kasalukuyan ay hindi na kami nakatira doon at hindi na rin nagtatrabaho si Papa. Lahat kami ay bumalik na sa bahay namin sa North Caloocan at ako at ang kuya ko ay parehas ng graduate at may kanya-kanya ng trabaho. Ayun lang po, Sir Van. Salamat po. Hello po, Sir Van. Ibabahagi ko lang po sana ang karanasan ko sa pinagtatrabahuan ko. Dati po akong OFW sa Abu Dhabi. Sa isang school po ako nagtatrabaho doon. Pero nung magsimula po ang COVID-19, ay ang school ang isa sa unang naapektuhan ng pandemic. Kaya naman po nawalan ako ng trabaho at napauwi ulit sa ating bansa. May 1 year din bago ulit ako nagkaroon ng trabaho. Nakapasok ako sa isang agency company. Sila ang nag-hire ng mga service crew sa iba't ibang fast food chain dito sa ating bansa. Napunta ako sa HR department at 5 lang kami sa department na yon. Hindi bago ang building na opisina namin. Noong unang pasok ako, ay nasabihan na ako ng mga office mates ko tungkol sa opisina namin na may nagpaparamdam ng araw. Kaya alam mo, Sir Van, walang nag-overtime sa amin. Kung meron man at kailangan talaga, sinisiguro namin na madami kami. Noong bago-bago pa lang ako sa office at wala pa halos nakakausap at kaklose, ay mag-isa lang ako nagsi-CR noon. Isang beses ay nasa loob ako ng cubicle at umiihi. Nagulat ako nang may kumatok sa cubicle. E di napasabi ako na may tao po. Pero maya-maya at habang nagsusuot ako ng pants, ay may kumatok na naman. Doon ko biglang naisip ang sinabi nila na may nagpaparamdam nga raw sa office namin. Kaya binilisan ko at binuksan ang pintuan. Pagbukas ko ng pinto ng cubicle ay wala namang tao. At dali-dali akong lumabas ng CR at wala rin akong nakitang tao sa hallway. May isang pagkakataon na dahil sa sobrang dami kong trabaho ay nawala sa isip ko na nakakatakot nga pala sa office pag mag-isa ka lang. Siguro almost 2 months pa lang ako nun sa work. Nagkayayaan ng mga katrabaho ko na mag-lunch out. Dahil nga busy ako, ay hindi ako sumama. Tinanong pa nga nila ako kung sigurado daw ba akong magpapaiwan akong mag-isa doon. At sumagot naman ako ng oo. Siguro mga 20 minutes na akong mag-isa doon nang makarinig ako na parang may kumakatok sa lamesa sa loob ng opisina. Pero binaliwala ko yon. Maya-maya pa at kakain pa lang sana ako ng lunch ay may kumatok na naman sa pintuan namin. Ang buong akala ko ay mga office mates ko lang, kaya binuksan ko ang pintuan. Pero grabe ang kilabot ko. Nung pagbukas ko ng pintuan wala namang tao. Nagpalingon-lingon pa ako sa hallway, pero wala talagang tao. Kaya ang ginawa ko nun, Sir Van, lumabas ako sa office namin at bumaba at chinat ko ang isa sa office mates ko kung nasaan sila at pupunta ka ako. Sobra akong nagmamadali nun kasi natatakot talaga ako dahil mag-isa nga lang ako sa office that time. Nang makarating ako kung saan sila kumakain, ay kinuwento ko sa kanila yung nangyari sa akin. Hindi ko alam kung matatawa ako sa naranasan ko na yun Nasa sobrang takot ko iniwan ko na lang basta ang opisina namin. Naikwento rin sa akin ng isa kong office mate na siya rin daw ay nakaranas ng ganon. 4 pa lang silang employees that time. Lunchtime daw nun at after nila kumain ay nagnap sila. So after daw nila kumain at nang makapagligpit na ay natulog na raw sila. Ang office mate ko raw ay yumuko sa kanyang desk at natulog. Maya-maya raw ay nagising siya dahil may kumatok daw sa table niya. Pag angat niya raw ng ulo ay wala namang taong malapit sa table niya at natutulog pa rin ang iba niya pang kasama sa office. So tinuloy niya ulit ang pagtulog niya. Pero maya-maya ay may kumatok na naman sa table niya. Pag angat niya ng ulo ay wala. Ganun pa rin naman daw. Tulog pa rin ang mga kasama niya. Kaya ang ginawa niya ay ginising na niya ang mga kasama niya at nagtanong kung narinig ba nila ang pagkatok na yon. Pero sabi ng 3 niya pang kasama ay hindi. Wala raw silang narinig.
Sabi nila hindi naman daw lahat doon ay nakakaranas ng ganon. Hindi lahat ay na-experience ang mahiwagang katok na yon. Thank you Lord dahil hindi ko na ulit narinig ang katok na yon. Or nagkaroon ulit ng experience na ganon, Sir Van. Sinisiguro ko na lagi-lagi na akong may kasama sa office namin kahit sa pag-CR. Good day po Sir Van at sa iyong mga tagapakinig. New listener here. Fan po talaga kami ng mga horror stories po, kagaya ng channel ninyo ni Sir Neb ng Creepypasta. Sana po ay isa ang story na isesend ko ang maswerteng ma-narrate ninyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Monica. Bata pa lang ako ay nakakaramdam na ako ng mga hindi maipaliwanag na karanasan. Pero hindi po tungkol dyan ang ikukwento ko. Tungkol po itong ikukwento ko noong ipinagbubuntis ko pa lang ang panganay ko hanggang sa ipanganak ko siya. Nagtatrabaho po ako sa isang construction supply pero hindi ko na lang po babanggitin kung saang lugar. Sekretary po ako doon kahit noong dalaga pa lang ako. Tandang-tanda ako noon, 3 months pa lang akong buntis noon nung magumpisa ang lahat. Pagbuntis ka kasi Sir Van, normal lang talaga yung pakiramdam na pagkaihi, kahit kakaihi mo lang. Yung CR namin, ay iikot ka pa sa likurang bahagi ng malaking office namin. Nga pala Sir Van, yung office namin ay isang napakalaking bahay siya. Pero yung ibaba ay ginawang office. Bali ako, ang pwesto ko sa labas ng first floor na bahay. At yung office naman sa loob ay sa boss ko. Sana hindi kayo nalito, hehe. Yun nga. Balik tayo sa kwento. So, kada magsisiyar ako doon, ay kailangan ko muna malampasan yung isang bahay na bungalow style at malawak na garahe bago ako makarating sa isang CR na hindi naman katamtaman ng laki. Yung literal na CR lang. Yung pagpasok mo ay kubeta agad. Tapos may timba at gripo. Wala siyang lababo at wala rin kahit isang bintana man lang. Bale, sobrang kulob niya kasi nakakisami pa. So yun nga, isang tanghali habang binabaybay ko yung daan papunta sa CR at nasa bandang garahe na ako, ay nakarinig ako ng mahinang sitsit. Nagpalinga-linga ako kasi wala namang ibang tao bukod sa akin. Kinilabutan na ako noon pero binaliwala ko na lang yon at nagpatuloy na. Hanggang sa naulit pa yun ng makailang araw pa at masasabi kong patagal ng patagal. Ay tila ba lalong nagpapapansin yung sitsit na yon. Ayoko sana i-entertain sa utak ko. Pero isang araw ay may sumitsit na naman sa akin. Pero this time, tinawag na niya ang pangalan ko. Pero sa sobrang maliit na boses. Yung parang kapag nag-chipmunks tayo na boses. Ganon. Psst! Monica! Monica! Sa takot ko, di na ako tumuloy. At nagmamadaling bumalik sa opisina ko. Grabe Sir Van, hindi ko alam kung nag-hallucinate ba ako o ano. Mula noon, tiniis ko talaga na hindi mag-CR kung wala akong kasama. Minsan kasi pag dumadaan yung mayordoma ng boss ko na si Ate Sally, ay nagpapasama ako sa kanya. Pero may isang pagkakataon talaga na hapon na noon. Paut na ako sa work noon mga before 6 PM kasi nag-OT ako noon. 8 months na yung tiyan ko noon. Ihing-ihi na ako as in. Sakto naman kasi hindi man lang dumaan si Ate Sally. Babiyahe pa ako pa uwi noon. Alam nyo naman ang hirap kapag ihing-ihi ka na habang nasa biyahe, di ba? So yun nga. Noon lang ulit ako na pag-isa tahakin yung papuntang CR na yon. Sa isip-isip ko, mas malakas ang Panginoon ko sa kung anong elemento yung naririnig ko doon. Nakarating naman ako sa CR ng matiwasay. Panay dasal ko noon. Sakto na patayo na ako mula sa pagkakaihi. Ay bigla ba namang may isang malakas na sutsut akong narinig. Pero ang pinaka-ikinagimbal ko ay mismong sa loob ng CR galing. Grabe yung kilabot ko. Parang nanlaki yung ulo ko Sir Van. Pakiramdam ko natood ako ng ilang segundo. Hindi ako makahinga sa takot. Naiyak ako noon. Isipin mo paano at saan manggagaling yung sutsut na yon. Sobrang kulob ng CR.
Hindi ko alam na umiiyak na pala ako noon. Hanggang sa marinig ko yung mga tahulan ng aso. Doon lang ako nakakilos. Hanggang paglabas ko umiiyak ako. Sakto na nakasalubong ko si Ate Sally. Pinakalma niya ako. After ko kumalma, nagsabi na ako sa boss ko na di na ako papasok pa. Grabe yung trauma na inabot ko. Napagalitan pa ako noon ng boss ko kasi di naman sila naniniwala. Pero wala akong pakialam. Basta hindi na ako bumalik pa doon. Akala ko, yun na yung huling beses na makakaranas ako ng kababalaghan. Pero nagkamali ako. 1 taon mahigit nung mga anak ako. Naglalakad na nun yung anak ko. Naitago na lang natin sa pangalang Sam. Napansin ko sa kanya na palagi siyang nag-i-stay sa kwarto. Yung tipong pag binababa ko siya ay hindi pwedeng hindi siya pupunta sa kwarto na yon. By the way, yung kwarto na yon ay sa likod lang mismo ng sala namin. Tapos walang natutulog doon kasi parang tambakan lang ng mga gamit. Wala kasi yung pinto. Kurtina lang yung harang, kaya yung anak ko malayang nakakalakad o nakakagapang sa loob. Until one day, natalikod lang ako sandali para magtimpla ng gatas. Saglit lang yon, naglalaro naman nun si Sam. Pagbalik ko, wala siya sa pwesto niya. Kinabahan ako. Natagpuan ko siya sa mismong ilalim ng papag sa kwarto. Kinilabutan ako kasi bakit ang bilis naman niya makarating doon. Nakadapa siya. Tapos parang may nilalaro o may naglalaro sa kanya na something. Basta ganon. Tinawag ko siya. Tapos dali-dali ko siyang binuhat palabas. Saktong pagtayo ko, biglang parang nanlaki yung ulo ko. Yung takot ko nun grabe, Sir Van. Nagmadali na ako nun umalis. Siya nga pala, kami lang lagi na iiwan ng anak ko nun sa bahay. Kasi nakikibiyanan lang ako. Lahat sila may trabaho na. So yun nga, kinahapunan, mga bandang 6 PM, tumawag ako sa lola ko. Kinuwento ko sa kanya yung lahat. Sabi niya magpausok daw ako ng insenso at kamangyan sa paligid ng bahay. Madami pa siyang ibinilin. Pero bago kami matapos mag-usap, inulit ko sa kanya yung sinabi niya. Pagkasabi ko sa word na insenso at kamangyan, yung isang malaking sakong puno ng malaking kahoy na panggatong na nasa may bandang pinto ng kusina, which is tanaw ko naman mula sa sala na kinauupuan ko. Biglang tila sinipa ng kung ano. Ang lakas ng impact ng pagkabagsak. Nagulat ako sa lakas ng ingay na dulot nun. Sakto naman yung kapitbahay namin na nandun pala sa mismong veranda nila, nakakatapat lang ng pinto namin na nakabukas, ay nandun din pala at naglilinis ng kuko. Kitang kita ko sa kanya ang takot at gulat. Kasi maging siya ay narinig din pala. Sa takot ko, bigla ko binuhat ang anak ko at lumabas kami ng bahay. Hindi ko na napatay ang TV at electric fan. Hinintay na lang namin ang biyanan kong babae na makauwi. Saka ko kinuwento sa kanya ang nangyari. Sabi-sabi nung ibang kapitbahay namin na dati pa raw may nakatira doon na hindi maipaliwanag kung ano. Ang sabi pa baka daw nagalit sa sinabi ko kaya nagdabog. Siguro daw nagustuhan ng anak ko, kaya madalas na nilalaro. Pero natakot ako. Nung nalaman ng lola ko, pinauwi na niya kami sa bahay niya. Doon na nahinto ang kababalaghan sa buhay namin mag-ina. Kalaunan naghiwalay din kami nung ama nung anak ko, nung bago mag 2 years old si Sam. Kay lola na kami tumira, hanggang sa makilala ko sa work yung BF ko ngayon. Almost 6 years na kami. 4 years na rin siya sa abroad. At sobrang mahal na mahal niya kami nung anak kong si Sam, na ngayon ay magna 9 years old na. Plano na namin magpakasal next year pag uwi niya. Share ko lang, hehe. Salamat po, Sir Van. At sana po isang story ko sa mapili ninyo sa inyong channel. Sana po pala mai-shoutout nyo din pala kami ng anak ko minsan. Always kami nakikinig ng narrations po. Dahil work from home lang naman po ako. Shoutout po kay Janela Pascual. Love you, anak. Padamay na din ang shoutout sa mga katrabaho ko na sina Angela Anagon at Angelica Castro. Yun lang po. Salamat po. More subscribers at more power. Thank you. Hello po madam, maraming salamat po. Shoutout po pala sa inyo at sa anak mo na si Janela Pascual. Shoutout na rin sa mga kawork mo na sina Angela Anagon at Angelica Castro.
Shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lang po ang kwento natin mga kamalikmata. Maraming salamat po sa inyong lahat.